Isang barangay sa probinsya ng Visayas ay salat sa tubig na maiinom. Karamihan sa kanila ay sa ilog pa kumukuha ng maiinom o magagamit sa paglalaba at paghuhugas, o sa kahit ano pa mang pwedeng paggagamitan ng tubig. Dahil may kalayuan ang ilog na pinagkukunan ng tubig sa lugar na yon. Isang pamilya ang nakaisip at nagmungkahi. Bakit hindi natin subukang maghukay ng lupa dito sa malapit upang nang sa ganon, malaman natin kung may tubig ba tayong mahuhukay? Tugon ng babaeng asawa, na sinang-ayunan naman ng lahat ng residente sa lugar. Kaya ng araw ding yun ay nagtulong-tulong silang magkakapitbahay upang magbungkal at maghukay sa lupa na napagdesisyon na nilang hukayin. Ang lupang iyon ay malapit sa bahay ng mag-asawang nagmungkahi. Kinalaunan, dahil tulong-tulong sa paghukay ay natapos din nila at naiayos ang nahukay na tubig at naging balon. Tuwang-tuwa ang mga residente dahil meron na silang mapagkuhanan ng tubig sa malapit. Lumipas ang isang linggo, isang bata ang nawawala at hindi na nila ito nakita pa. At nasundan ng ilan pang kabataan. Hanggang sa 5 na ang nawawalang kabataan sa lugar. Isang gabi nang mag-igib si Aling Aida nang makarinig siya ng mga pag-iyak ng mga bata at humihingi ito ng tulong. Aling Aida, tulungan mo kami. Di kami makaahon sa balon. Hulog kami rito. Agad namang sinilip ni Aling Aida ang balon. Subalit wala siyang makita dahil madilim sa lugar na yun. Nagdesisyon na lamang siya na sabihin ito sa kapitan. Nang marinig ng kapitan ang mga sinabi ni Aling Aida, ay agad niyang ipinatawag ang mga tao at nagpunta sa balon upang tingnan kung doon ba nahulog ang mga batang nawawala. Subalit, sa ilalim nito ay wala silang makita, kundi puro kadiliman at tanging tubig lang. Kinabukasan, nagpatawag ng mga tao ang kapitan upang bumaba sa ilalim at tingnan ang balon, subalit walang makita ang rescuer na palatandaan na nahulog ang mga bata sa balon. Kaya't isa-isa na silang umakyat upang itigil na ang paghahanap. Subalit isa sa rescuer ang sumigaw na may humawak daw sa kanya at hindi siya makaakyat. Nagpupumiglas ito hanggang sa mahulog muli ito sa balon. Agad nila itong binaba ang tulungan. Subalit, parang walang bakas na pagkahulog ng tao ang balon. Bigla itong natahimik na parang walang nangyari. Hinintay na lamang nilang mag-umaga at doon muling tiningnan ang ilalim ng balon. Subalit, wala talagang nakita ron. Nakakapagtaka dahil hindi naman ito malambot sa ilalim. Upang hindi makita ang mga tao. Nasaan ang taong nahulog dito kagabi? Tanong ng karamihan. Mula sa araw na yun, ay tinakpan na lamang nila ang balon. Ngunit kinagabihan, nagulat na lang ang mga tao nang marinig ang sigaw ng isang babae. Nakita umano niya ang kanyang anak sa bungad ng balon. Nakakapagtaka at wala itong kahit anumang galo sa katawan. Wala ring bahid na pagkabasa ito. Ngunit hindi nagtagal ay ganun din ang nangyari sa ibang magulang at iba pang mga batang nawawala. Nakita umano nila ang kanilang anak sa bungad lamang ng balon. Ang isa pang ikinagulat ng lahat nang makita nila ang isang rescuer na nahulog sa balon kagabi lamang. Laking pagtataka nila dahil kagaya ng mga bata ay wala itong kagalos-galos at hindi rin ito basa. Ngunit kagabi lamang ay kitang-kita nila itong nahulog sa balon. Kaya napaka-imposible, hindi siya nalunod dito, wika ng isang ali. Subalit, nawala na sa isip ng mga tao ang mga alalahaning iyon dahil sa tuwa ng mga pamilya sa pagbabalik ng kanilang mga anak mula sa pagkawala. Mula din sa araw na yun ay binuksang muli ang balon. Gabi-gabi ay nawawala sa higaan ang 5 bata na dati nang nawawala. Nakakapagtaka dahil sabay-sabay silang nawawala at naisipan din nila itong hanapin muli sa balon. At doon nakita nila ang 5 batang nakayuko sa loob ng balon. Wari nagdarasal ito na nakayuko sa balon.
Tinawag nila ito, subalit laking pagtataka nila nang tumingin ang mga bata at nakangisi ang mga ito. Walang ano-ano ay bigla na lamang itong naghugis tao pa rin ang mga ito, subalit iba na ang mga wangis at nagmistula itong tubig na hugis tao. Agad, isa-isang hinila ang mga taong naroroon papunta sa loob at ilalim ng balon. Sa takot ng iba pang naroon ay nagtakbuhan ang mga ito. Dahil sa ingay, nagising ang iba pang mga tao sa lugar at tiningnan ang mga nangyayari. Ganun na lang ang gulat nila nang makita ang 5 animo mga tubig na hugis tao na humahabol sa mga tao at isa-isang kinukuha ang mga taong mahuhuli nito at hinahagis papunta sa loob ng balon. Sa takot ng iba pang mga tao ay pinuntahan nila ang kapitan at pagsapit ng umaga ay pinuntahan nila ang balon. Wala na ang kaguluhan at wala na rin ang mga taong inihagis rito. Subalit sa kanilang likod, nakita nila ang 5 bata. Unti-unti itong lumapit sa kanila at isa-isa sila nitong hinulog sa balon. Sa lakas ng 5 bata ay nagawa ng mga itong inihulog sa balon ang mga taong naroon. Sa kabutihang palad ay nakatakbo si kapitan. Mula sa araw na yon ay isinarado na ang bukana ng barangay na yon at pinaniniwalaang naroon ang balon at wala na ring makakapagsabi kung anuman ang nangyari sa pamilyang nawala at nawalan ng kamag-anak ng dahil sa balon. Wala na ring nagtangkang pumasok sa barangay na yon. Magpasa hanggang ngayon, pinaniniwalaan na ginagaya raw ng engkantong tubig na mula sa balon ang mga taong makukuha nito at kukuha pa ng iba pang mga tao para patayin at ihulog sa balon upang itong kanilang magagaya at sa ganon ay magparami sila sa lugar na iyon gamit ang balon.